Bakit etong motor na to, sa dami-dami ng motor, bakit etong NK450 ang nagustuhan ko? Well, before, marami akong pinagpilian bago kukunin tong motor na to, ano? Nandyan ng Voge 500R, nandyan ng Voge pa rin, A500 AC, NK400, at marami pang iba. Pero bakit etong motor na to ang nagustuhan ko? Well, isa na dito, magang. Tama naman, only 165 kilograms, diba? Magang siya, masarap siyang i-maneuver, flickable yung motor, beginner friendly. Pwede kong sabihin oo, pero syempre kailangan nyo rin mag-ingat kasi this is a 450. Medyo malakas sumipa to. Hindi siya katulad ng ibang motor na medyo mabait, katulad ng NK400. Medyo mabait yun. Ito hindi, medyo loko-loko to. Tsaka sa pang nagustuhan ko yung tech. The technology na nilagay dito sa motor na to is wow. Hanep, ha? Naka TFT dashcam with Bluetooth connectivity. Asang ka pa? Diba? Dito na lang sa dash nito, busog na busog ka na. Naka Bluetooth connectivity. Wala nga lang ibex T something they're calling it na nilalagay pa rito. Hindi ko alam bakit hindi sinama ng motos ng CF Motor dito sa Pilipinas yung nakalagay supposed to be dito sa motor na to, and all other bikes na may Bluetooth connectivity na motor nila. Hindi ko alam kung bakit hindi nila sinama yon. Kaya yung navigation nito actually hindi mo magagamit yun lang yun. Pero lahat ng information mo na gusto, na kailangan mo, nandito na lahat sa dash. Pati music mo, natitinkle mo dito. Kahit ano pa, diba? Maganda yan. Okay yan, dash yan. Isa na yan sa mga nagustuhan ko. The second one is the weight niya. Gaya na sinabi ko, medyo talagang magaang tong bike na to. Isa na yun. Height, seat height, abot na abot ko. For my height is 5'9". Nakatiklop pa yung tuhod ko ng konti. Konting-konti lang naman. So, siguro medyo mahaba yung inseam ko, kaya gano'n. Pero yun nga, isa na yun. Pangatlo, ano pa ba? Okay, yung styling niya, pogi na itong motor na to. Wala siyang pinagkopyahan, wala siyang pinaggayahan, or wala siyang pinagmoldehan ng itsura niya. Ano siya, may sarili siyang identity. Dalawa sila ng kuya niya, yung 800 tsaka siya. Meron silang identity yung dalawa. Hindi ko masabi, pero talagang parang robot yung itsura ng mukha niya. Parang AI looking parang may sariling mundo Ano yun? Diba? Sliding, that's good. Engine. Let's talk about the engine. This engine, ang ano nito is 450cc. Ano yun? Talagang at point, talagang 449cc yun. Point something. 450 lang siya. Tunay na 450. Hindi yan
373 or bawas pa ng isa para maging 400. Hindi, talagang 400 pataas talaga to. 450 talaga to. 50 horsepower. At isa pa sa pinakamaganda dito sa engine characteristic nito, motor na to, hindi siya masyadong bulky. Compact tong compact tong motor na to, at naka 270 crank firing order. Ang ganda ng tunog, brothers and sisters. Ang ganda ng tunog ng motor na to, lalo na pagka lalagyan mo to ng ay nako, ang sarap nito. Kaya naman talagang kumahatak, ating engine hahatak. Yun lang, traffic light, stop tayo. Yun yung engine nya. So, sobrang ganda ng engine nitong motor na to. Kinumpleto na nila yung series. Meron tong sport bike, which is dun galing, dun nagsimula lahat. Meron na siyang sport bike. Meron pa siyang naked, anak ng kamote, nilagyan pa ng classic. Hindi pa na kontento, nagawa pa sila ng MP series, adventure, man. Lahat sinakop na ng engine nito. Saan ka pa? Lahat yata ng genre ng motor kinuha, kinabit nila dito sa engine. Wala akong masasabi sa engine. Maganda to, engine. Yun yung mga points na nagustuhan ko sa motor. Isa pa, matulin ko. Sobra. Wala ako sa lamin. Meron tong traction control. Wow! For a 450cc bike, nilagyan nila ng traction control. Meron tong slipper clutch. Spoiled! Yung slipper clutch na, may traction control pa, naka ABS pa. At ito pa ang isang chismis dito sa bike na to. Meron tong optional na quick shifter na ano ko yan, na balitaan ko yan kasi nagpakabit yung isang tropa natin na vlogger, si Kenji Boto. Lalagay ko dito yung description dito sa taas. Tignan nyo, quick shift, quick shifter sa 450 MT niya nilagay, which is pareho lang naman ang technology, parehong engine. So, probably, syempre, pwede yan dito. Pwede yan dito sa SR. Pwede rin yan sa saan pa ba? Dito sa NK.
kung ikaw ay baguhan, kailangan respetuhin mo itong motor. Hindi pwede, hindi mo re-respetuhin. Sa part na ito, parang ano to, I might say I can compare this talaga sa KTM 2, which is lamang lang siya sa KTM 2. Kasi nga, naka 2 cylinder to at naka 270 crank. Merong distinct sound to na hindi pwedeng gayahin ng ano. Parang ang tunog nito parang MT-07 na baby na MT-07. Ha? R7, yan ang tunog niyan. Grunty, may grunt yung makina. Ruff, ruff. Kaya ito nagustuhan ko. So, ito yung mga points ko rito sa motor na to. Hindi ko naman nagustuhan dito sa bike na to. Masyadong light yung ano, itong harapan. Parang napakagaang nung manubela. Parang gustong mag-wobble sometimes pagka sa high speed ka na. Yun lang yung ano. Pero nakagawa ng paraan yan. Katulad nung ginawa ko dun sa Scrambler ko. Medyo ano nga lang yun, radical yung transformation na ginawa ko dun. Nilagyan ko yun ng pakinabit ko dun, 140 by 60 yung harapan ko. Tapos ginawa kong 160 yung likod. Beefy. Pero kung hindi ko lang alam kung ano, pero sa palagay ko ha, mababawasan yung lightness netong manubela pagka kinabit ko yung ano na yun, yung ganong klaseng configuration ng setup ng gulong. Palagay ko lang, not so sure po, diba? Let's go. Sarap, smooth na smooth tong makina na yan. Yeah. Late na yata ako. Anong oras na?